Sa opisina ng abogado, habang binabasa ko ang mga dokumento, halos himatain ako. Ang di umano'y kasunduan na pinirmahan ko, ibang-iba sa tunay na usapan namin. Ang lupaing pinaghirapan namin, ipinasa kamay na sa pangalan ng kapatid niya. Hindi ko inakala na magagawa nila ito. Pinigil ko ang luhang gustong lumabas. Pero sa loob ko, alam kong hindi ito ang katapusan. Nagsisimula pa lang ang lahat. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Maria. 52 taong gulang. Isang arkitekto. Dati, mayroon akong malaking bahay dito sa Metro Manila. May asawa at isang, sa aking tingin, perpektong pamilya. Ngayon, nakatira ako sa isang tahimik na kondominium sa lungsod na ito. Ang totoo, ako rin ang nagdisenyo ng ilan sa mga gusali dito. Ang buhay ko ngayon ay mas maliit. Pero sa pakiramdam ko, mas totoo. At akin. Habang tinitingnan ko ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod mula sa aking bintana, hindi ko maiwasang bumalik sa isang gabi. Ang gabing iyon kung kailan natapos ang lahat. Naaalala ko ang kanilang tawa. Ang tawa ni Ricardo, aking asawa. At ang tawa ni Ana, ang aking kapatid. Parang basag na salamin ang umalingaw-ngaw sa aking kusina. Sa mismong bahay na pinaghirapan kong itayo. Nandoon sila, nakatayo sa marmol kong sahig. Ricardo, na may ngisi sa kanyang labi, tinanong ako. Ano ang gagawin mo? Didiborsyuhin mo ako. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay hindi umiyak. Walang galit na sumabog mula sa aking bibig. Ang naramdaman ko lang ay parang may bahagi ng aking sarili ang namatay. Tahimik na namatay. Isang bahagi na dating puno ng tiwala, ng pag-ibig, ng pangarap. Naglaho na parang hangin. Ngunit bago pa mangyari iyon, ang araw ay ganap at masakit na normal. Isang araw lang bago maging abo ang lahat. Isang araw na parang ordinaryong bahagi ng aking, sa aking palagay, matatag na buhay. Naalala ko, lumabas ako sa opisina mga alas 5 ng hapon. Naramdaman ko ang pamilyar na kasiyahan na dala ng isang produktibong linggo. Ako ay isang kasosyo sa isang architectural firm. Ako ang tumulong upang itayo ito mula sa wala. Kahit mahaba ang mga oras ng trabaho, mahal ko ang aking ginagawa. Mayroong katatagan dito. Isang permanensya sa paglikha ng mga espasyo kung saan mamumuhay ang mga tao. Ito ay isang pakiramdam ng kontrol, siguro. Isang pakiramdam na ako rin ang arkitekto ng aking sariling buhay. Pauwi, dumaan ako sa isang gourmet market. Bumili ako ng sariwang pasta at isang bote ng paborito ni Ricardo na pulang bino. Alam kong gustong-gusto niya kapag niluluto ko ang aking homemade na ulam na pasta. Ito ay isang maliit na detalye. Ngunit pagkatapos ng 25 taon ng kasal, natutunan mong ang pag-ibig ay madalas na naninirahan sa maliliit na bagay. Nasa pag-alam ng kanyang paboritong bino. Nasa pagluto ng kanyang paboritong pagkain sa isang ordinaryong Huwebes ng walang dahilan. Ang aming bahay, ang aking santuwaryo. Isang magandang 2 palapag na chalet na ako mismo ang nagdisenyo taon na ang nakalipas. Nakatago sa isang tahimik at puno ng puno na subdibisyon sa labas ng Metro Manila. Bawat detalye, mula sa mga oak na sahig hanggang sa marmol sa kusina, ay pinili ko ng may pag-iingat. Ito ay higit pa sa bahay. Ito ay testamento ng buhay na akala ko ay binuo ko. Katatagan. Permanente. Iyon ang akala ko, pagdating ko sa bahay, nandoon na si Ricardo sa sala. Kunwari ay nagbabasa ng pahayagan. Pero nakita ko ang kanyang cellphone, nakasandal sa likod nito. Kumusta, mahal ko, sabi ko. Inilapag ko ang mga susi at ang pinamili sa mesa sa pasilyo. Parang bagong ligo ka. Mahabang araw, sabi niya. Tinupi niya ang pahayagan. Kumalabog ito. Gusto kong tanggalin ang pagod. Lumapit siya at hinalikan ako sa pisngi.
Isang mababaw na halik. Rutina. Parang inensayo. Ang uri ng halik na walang ibig sabihin kundi nakaugalian. Sabay kaming naghanda ng hapunan. O, mas tama siguro, ako ang nagluto habang siya ay nakasandal sa counter. Kinukwento niya ang araw niya. Ang kanyang boss ay masungit. Ang quarterly reports ay bangungot. Mga karaniwang reklamo. Ako naman, nakikinig. Nagbibigay ng mga tunog ng pag-unawa. At naghihiwa ng sibuyas. Ito ang pamilyar na sayaw ng aming mga gabi. Isang koreografiya na aming pinino sa loob ng 25 taon. Pagkatapos ng hapunan, umupo kami sa sopa sa sala. Isang custom-made na sopa na gawa sa malambot na kulay abon na tela. Inabot ako ng 6 na buwan upang piliin ito. Naalala ko pa. Ang dami kong oras na inilaan sa mga sample ng pintura at tela. Lahat para makalikha ng perpekto at tahimik na tahanan. Ang gas fireplace ay nakabukas. Para lang sa ambience. Ang malambot na kulay kahel na ilaw nito ay kumikislap sa mga nakaraming litrato sa mantelpiece. Mga litrato ng aming kasal, siya naubod ng gwapo at kaba sa kanyang tuksedo. Mga litrato ng bakasyon ng pamilya sa Boracay. Ang aming mga mukha ay sunog sa araw at nakangiti. Mga litrato ng pagtatapos ng aking nakababatang kapatid na si Ana sa kolehiyo. Si Ricardo at ako, sa magkabilang gilid niya, nagniningning sa pagmamalaki. Buong buhay. Nakunan sa mga pinakintab na pilak na frame. Ako ay 52 na. Isang edad kung saan naniniwala kang ang pundasyon ng iyong buhay ay nakasulat na sa bato. Nadaan mo na ang mga unos. Pinalaki mo na ang marahil iyong mga anak. Nagpatuloy ka na sa komportable at predictable na ritmo ng isang mahabang kasal. Akala mo kilala mo ang taong nakaupo sa tabi mo. Higit pa sa iyong palad. Kumuha ako ng isang design magazine. Si Ricardo ay abala sa kanyang cellphone. Akala ko, naghahanap siya ng mga review para sa isang bagong French restaurant. Para ipagdiwang ang aming anibersaryo. 25 taon. Isang kapat ng siglo. Nakaramdam ako ng pagiging monumental nito. Isang milestone na karapat-dapat sa tiyampag at pagdiriwang. Pero hindi siya naghahanap ng restaurant. Ang kanyang cellphone ay nag-vibrate. Isang mahina, tahimik na vibration. Mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Ang kanyang galaw ay medyo mabilis. Masyadong maingat. Itinago niya ang screen mula sa akin. Isang banayad na galaw ng kanyang katawan na sumisigaw ng pagiging lihim. Ito ay maliit na bagay. Isang maliit na lamat sa tahimik na ibabaw ng aming gabi. Ngunit ang aking mata bilang arkitekto para sa mga detalye. Para sa mga bagay na hindi nakahanay. Nahuli ko kaagad. Pagkatapos ay ngumiti siya. Hindi ito ang kanyang nakasanayang ngiti. Hindi ito ang pagod ng ngiti sa pagtatapos ng araw na ibinibigay niya sa akin. O ang magalang, manipis na ngiti para sa mga kapitbahay. Ito ay isang lihim na ngiti. Isang pribadong ngiti. Nagniningning mula sa loob. Nagpakulubot sa sulok ng kanyang mga mata. Kinapos ako ng hininga. Ito ang ngiti na ibinibigay niya sa akin noong magkasintahan pa lang kami. Kapag ang isang simpleng text message mula sa akin ay makapagpapasaya sa kanya. Mula sa kabilang dulo ng isang mataong silid. Ang makita ang ngiting iyon ngayon. Nakatutok sa isang malamig, kumikinang na screen. Parang isang pisikal na suntok. Isang suntok sa tiyan na nagpawalang hininga sa akin. Isa pang vibration. Maraming ngiti. Nagsimula siyang mag-type gamit ang 2 hinlalaki. Nakakunot ang noo sa pagtutok. Ganap at lubos na abala. Ang mundo sa labas ng maliit na parihabang ilaw na iyon. Ang kumakalansing na apoy. Ang mahina na background music. Ang kanyang asawa sa loob ng 25 taon na nakaupo 1 metro ang layo. Naglaho para sa kanya.
May nahanap ka bang maganda? Tanong ko. Ang boses ko ay tensyonado. Artipisyal na masaya sa aking pandinig. Nagulat siya, na parang nakalimutan niya na nandoon ako sa silid. Mabilis niyang nilock ang cellphone. Inilagay niya itong nakatago sa unan sa pagitan namin. Ay, lumang kaibigan sa kolehiyo lang, si Ben nagpadala lang ng nakakatawang meme tungkol sa kanyang anak. May isang bagay na pakiramdam ay malalim na mali. Isang malamig na buhol ang nagsimulang mabuo sa aking tiyan. Ang mga kaibigan sa kolehiyo ni Ricardo ay kaibigan ko rin. Si Ben ay laging nagpapadala ng mga nakakatawang bagay sa aming lumang group chat. Hindi kay Ricardo mismo, sa gitna ng gabi. Ngunit hinayaan ko na lang. Hindi mo sisirain ang 25 taon ng kasal dahil lang sa isang text message. Sinasabi mo sa iyong sarili na ikaw ay nagiging paranoid. Na ito ay ang iyong sariling insecurity ang nagsasalita. Sinasabi mo sa iyong sarili na magtiwala ka sa kanya. Kaya sinubukan ko. Kinuha ko ang aking magazine. Ngunit ang mga eleganteng floor plan at kumikinang na litrato ay lumabo lamang sa pahina. Hindi ako makapag-concentrate. Ang tanging nakikita ko ay ang ngiting iyon. Ang partikular, pribadong ngiti na hindi na akin. Pinanood ko siya sa sulok ng aking mata. Ang lalaking ito na aking kasama sa kama ng higit sa 9,000 gabi. Sa unang pagkakataon sa aming buhay na magkasama, pakiramdam ko ay ganap at lubos siyang estranghero. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat. Buntis sa lahat ng mga bagay na hindi sinasabi. Ang tahimik na tahanan na aking idinisenyo upang maging aking santuwaryo. Bigla itong naramdaman na parang isang set ng teatro. Marupok at pek. At nakaramdam ako ng nakakatakot na pakiramdam. Na ang kurtina ay malapit ng bumagsak. Ang buhol sa aking tiyan ay hindi nawala. Nanatili ito doon sa magdamag. Isang malamig, matigas na bukol ang pangamba. Ginawa nitong imposible ang pagtulog. Nakahiga ako sa aming kama. Nakikinig sa tunog ng regular na paghinga ni Ricardo sa aking tabi. At naramdaman ko. Kinabukasan, Biyernes. Sinubukan kong ilubog ang sarili ko sa trabaho. Nagpunta ako sa opisina. Dumalo sa mga meeting. Tungkol sa mga pader na may dalang bigat at mga regulasyon sa zoning. Ginawa ko ang mga nakasanayang kilos ng aking normal, organisadong buhay. Pero parang nanonood ako ng pelikula ng araw ng ibang tao. Ang maliit na boses sa loob ng ulo ko ay patuloy na bumubulong. Paulit-ulit nitong ipinapakita ang lihim ng ngiting iyon. Sinabi ko sa sarili ko na nagiging katawa-tawa ako. Ako ay isang matandang babae. Isang kasosyo sa isang matagumpay na kumpanya. Hindi isang hysterical, insecure na teenager. Pero hindi nawala ang pakiramdam na iyon. Nang gabing iyon, ang marupok na kapayapaan na sinubukan kong itayo muli ay tuluyang nagwasak. Ang gabi ay nagsimula sa isang tensyonado, halos nakakabiglang normalidad. Nagmungkahi ako na mag-order na lang kami ng take-out. Wala akong enerhiya para magluto. Agad namang pumayag si Ricardo. Marahil masyadong mabilis. Parang sabik siyang panatilihing simple ang lahat. Para maiwasan ang anumang tunay na pag-uusap. Kumain kami sa harap ng telebisyon. Nanonood ng isang walang saysay na komedya. Ang tunog ng Kent Lauter ang pumuno sa espasyo kung saan sana ay maisarili kaming pag-uusap. Pagkatapos ng hapunan, nasa kusina ako. Naghugas ng pinggan. Si Ricardo ay nakasandal sa counter. Nag-cellphone muli. Parehong posisyon. Parehong matinding pagtutok. Sinubukan kong baliwalain. Sinabi ko sa sarili ko na wala itong ibig sabihin. Pagkatapos, tumunog ang kanyang cellphone. Isang malakas at malinaw na tunog ng notifikasyon. Sa pagkakataong ito, nakalimutan niyang hinaan ang volume. Inilapag niya itong nakatago sa granite counter. Madilim ang screen. Sabi niya,
kukuha ako ng botelyang iyon ng pulang bino sa pantry. Ang masarap. Umalis siya sa kusina. Sa sandaling iyon, ang universo, o ang tadhana, o kung ano man ang gusto mong itawag dito, ay nagbigay sa akin ng pagpipilian. Maaari kong igalang ang kanyang privacy. Maaari akong bumalik sa aking kumikinang na lababo ng may sabon na tubig. Patuyuin ang pinggan. At mamuhay ng may kinakalawang, nananatiling kawalan ng katiyakan sa natitirang bahagi ng aking buhay. O maaari akong malaman ang totoo. Tumayo ako roon sa loob ng 10 mahabang segundo. Ang puso ko ay bumubulusok sa aking dibdib. Narinig ko siya. Nagkakalkal sa pantry. Umaawit ng isang maliit na kanta. Ang tunog ay napaka-normal. Napaka-domestiko. Nalalo nitong ginawa ang sitwasyon na parang surreal. Baliktarin mo lang, Maria, bulong ng boses sa aking ulo. Kailangan mong malaman. Ang aking kamay ay nanginginig habang inabot ko ang cellphone. Naramdaman kong mabigat ito sa aking kamay. Na parang taglay nito ang bigat ng aking buong kinabukasan. Malamig at makinis ang salamin laban sa aking balat. Huminga ako ng malalim pautal-utal. At binaliktad ko ito. Uminang ang screen. At nandoon na. Isang preview ng notifikasyon ng text message. Malinaw. Ang aking utak ay naitala ang mga salita bago ko pa man maproseso ang takot. Hindi ko mapigilan ang isiping kagabi. Nakamamangha ka. Para sa isang bahagi ng segundo, naguluhan ang aking isip. Sinusubukang bigyan ng kahulugan. Isang affair. May affair siya. Ang sakit ay matindi. Agaran. Isang pulang mainit na panghihimasok sa aking dibdib. Pero ang pangalan sa ilalim ng mensahe ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Ang pangalan na nagpabago sa matinding sakit na iyon. Naging isang pagsabog na sumira sa aking kaluluwa. At nagpasingaw sa lahat ng akala kong alam ko. Hindi ito pangalan na hindi ko kilala. Hindi ito isang estranghero. Isang kasamahan sa trabaho. Isang random na babae na maaari kong kamuhian mula sa malayo. Ang pangalan ay Ana. Ang aking kapatid. Ang aking nakababatang kapatid. Ang bata na aking ginamot ang mga galos sa tuhod. Ang awkward na teenager na aking binigyan ng payo sa kanyang unang date. Ang maid of honor sa aking kasal na nagbigay ng luhang-luha na talumpati. Tungkol sa kung paano ako ang kanyang bayani. Ang babaeng ang litrato ay nasa aking mantelpiece. Nakangiti. Sa kanyang maliwanag, magandang ngiti. Katabi mismo ng akin. Hindi ako makahinga. Ang hangin ay sinipsip mula sa aking baga na parang vacuum. Ang tunog ng dumadaloy na tubig sa lababo ay naglaho. Naging isang mahina, malayong ingay sa aking mga tainga. Nakatitig ako sa pangalan. Ang pangalan ng aking kapatid. Sa cellphone ng aking asawa. Katabi ng mga salitang iyon. At ang aking realidad ay nagkawasak sa 1,000,000 matatalim na piraso. Hindi na lang ito isang lamat sa salamin. Ang salamin ay nagkabasag-basag. At ang refleksyon na ibinabalik sa akin ay ang ng isang babae na hindi ko nakilala. Namumuhay sa isang buhay na ganap at lubos na kasinungalingan. Narinig kong bumukas ang pinto ng pantry. Narinig ko si Ricardo na naglalakad pabalik sa akin. Ang bote ng bino ay kumakalansing laban sa wine opener sa kanyang kamay. Umaawit pa rin siya ng isang maliit na kanta. Ganap at lubos na walang kamalay-malay. At tumayo lang ako roon. Napatigil. Hawak ang ebidensya ng kanyang hindi maisip na pagtataksil sa aking kamay. Ang init ng cellphone ay parang marka sa aking palad. Ang oras ay tila bumagal. Naging makapal, parang pulot. Naramdaman ko ang lamig ng granite counter. Humawak ako sa gilid para suportahan ang sarili ko. Ito lang ang nagpapanatili sa akin na nakatayo.
Tumigil si Ricardo sa pag-awit nang makita niya ang mukha ko. Ang kaswal ng ngiti ay nawala sa kanyang labi. Maria, anong nangyayari? Parang nakakita ka ng multo. Sinubukan kong magsalita. Ngunit walang lumabas na tunog. Ang aking lalamunan ay nakasarado. Iginulong ko lang ang cellphone. Ang aking kamay ay nanginginig ng husto. Kaya't ang screen ay tila. Tumalikod ako kina Ricardo at Ana. Lumabas ako sa kusina. Dumaan sa dining room, sa mahabang mesa na kahoy, kung saan maraming Pasko ng pamilya ang aming ipinagdiwang. At nagsimula akong umakyat sa malaking kurbadang hagdanan. Ang bawat hakbang sa malambot na carpet ay pakiramdam ay mabigat, monumental. Narinig ko silang sumusunod sa akin. Ang kanilang mga yapak ay nag-aalangan sa sahig na kahoy sa ibaba. Saan ka pupunta? Nag-uusap tayo dito, sigaw ni Ricardo. Isang kaba ang kumalat sa kanyang boses. Pero hindi kami nag-uusap. Nagsasaya sila. Ako, tapos na ang usapan. Kailanman. Pumasok ako sa aming silid-tulugan. Ang aming silid-tulugan. Ang lugar na dating aking santuwaryo. Ang king-size na kama na may napakataas na thread count ng mga sapin na aking pinilit. Ang magkatugmang nightstands na kahoy. Ang buhay na aming binuo ay naroon, nilalaman sa apat na pader na iyon. Dumiretso ako sa walk-in closet. Isang espasyo na aking idinisenyo upang maging organisado at payapa. Sa pinakataas na istante, may takip na canvas, ay isang set ng hand-stitched, Italianong balat na maleta. Binili ko iyon kay Ricardo para sa aming ika-20 anibersaryo. Para sa biyahe naming iyon sa Tagaytay. Mahal na mahal niya iyon. Ipinagyayabang niya sa sinumang gustong makinig. Kinuha ko ang pinakamalaking maleta. Ito ay mabigat. Maganda ang pagkakagawa. Isang simbolo ng aming pinagsamang kasaysayan. Ng aming mga biyahe. Ng aming buhay na magkasama. Inilagay ko ito sa malinis, puting kumot ng aming kama. At binuksan ko iyon. Sa isang matatag at determinado kong paghila. Nandoon na sila sa pintuan. Pinagmamasdan ako. Ang kanilang mga mukha ay kakaibang pinaghalong pangamba at nananatiling kayabangan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Ana. Ang kanyang boses ay maihalong nanunudyo. Pinapag-impake mo ba siya? Pinapaalis? Medyo dramatiko ka, hindi ba? Binaliwala ko siya. Nagpunta ako sa aking bahagi ng aparador. Ang aking mga damit ay nakasabit sa maayos na hanay. Organisado ayon sa kulay at panahon. Ang aking silk blouses. Ang aking mga work suit. Ang magandang cocktail dress na sinusuot ko para sa date nights. Na tila ay ganap at lubos na kasinungalingan. Sa isang kakaibang, nakahiwalay na kalmado, sinimulan kong tanggalin ang mga ito mula sa mga sabitan. Isa-isa, maingat kong tinupi. Ang aking mga kamay ay gumagalaw ng may nakakabahala na katumpakan. Pinapantay ang mga gusot. At inilagay ko ang mga ito sa loob ng maleta. Kanyang maleta. Ang damit na sinuot ko sa libing ng aking ama. Ang sweater na ibinigay niya sa akin noong Pasko 5 taon na ang nakalipas. Bawat isa ay isang alaala. Isang piraso ng aming pinagsamang kasaysayan. At inilalagay ko ang lahat. Ang katahimikan sa silid ay bumigat. Nakakabigla. Ang tanging tunog ay ang mahinang kaluskos ng tela. Ang tahimik na pag-click ng mga sabitan. Ang kanilang pagkasabik ay mabilis na nawawala. Napalitan ng isang nagsisimula at nakatatakot na pagkaunawa. Si Ana ang unang nakaproseso sa wakas kung ano ang nakikita niya. Ang kanyang boses ay isang matinis, hindi makapaniwalang pagsipol. Teka, inilalagay mo ang iyong mga damit. Sa kanyang maleta. Nagpatuloy ako sa pag-impact. Ang aking paboritong cashmere sweater. Ang aking komportabling maong.
Ang aking giveaway clothes. Lahat ay pumasok. Ako ay isang metodikal, tahimik na makina. Ang malamig, matigas na diamante ng resolusyon sa loob ko ay nasa kontrol. Ito ngayon ang nagdidirekta sa aking mga kamay. Aking mga paa. Bawat galaw ko. Gusto nilang makita kung ano ang gagawin ko. Ipapakita ko sa kanila. At hindi ako magsasalita ng isang salita habang ginagawa ko iyon. Ang kanilang kaba ay ngayon ay nararamdaman. Isang napakabilis na enerhiya na nagmumula sa pintuan. Maria, tigilan mo na. Ito ay pagkabata. Hindi nakakatawa, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay naging mas matinis. Mas may otoridad. Ang tawa ay isang malayong alaala. Napalitan ng kaba ng isang lalaking napagtanto na huli na siya ay nagkamali ng malalim. Inakala niya na may luha. Mga argumento. Marahil ay isang plato na ibinato sa dingding. Hindi niya inasahan ang malamig, tahimik at metodikal na pagwasak na ito ng kanyang buhay. Binaliwala ko siya. Pagkatapos kong maipake ang aking mga mahahalagang damit, pumasok ako sa maluwag na master bathroom. Kinuha ko ang aking mga toiletries mula sa marmol na vanity. Ang aking mamahaling facial cream na lagi niyang inirereklamo ang presyo. Ang aking Chanel perfume na binili niya sa akin para sa aking ika-50 kaarawan. Ang aking electric toothbrush. Lahat ay inilagay sa isang travel bag. At pagkatapos ay sa maleta. Nanatili lang sila doon. Dalawang walang saysay na rebulto ng laman at buto. Ang aking pananahimik ay isang pader ng reinforced concrete na hindi nila kayang pasukin. Sinara ko ang malaking maleta. Sa isang huling, kasiya siyang paghila. At inilagay ko ito sa sahig. Pagkatapos ay bumalik ako sa aparador at kinuha ang aking kaswal na leather handbag. Ang magandang bag na aming ginamit para sa mga weekend getaway sa Tagaytay. Hoy, lupa sa Maria. Seryoso ka bang nagbibingi-bingihan sa akin? Ang boses ni Ricardo ay lumalakas. Halos sigaw na. Sige, nagkamali ako. Malaki. Naiintindihan ko. Pero hindi mo magagawa ito. Hindi mo maaaring itapon ang isang pamilya. Ang pamilya natin. Naisip ko habang nagsisimula akong mag-impake ng aking mga sapatos. Sinunog mo ang ating pamilya at ginamit mo ang mga apoy para panatilihin ang iyong sarili na mainit. Ipinak ko ang aking laptop. Ang aking mga file sa trabaho. Ang lumang pilak na picture frame mula sa aking desk. Naglalaman ng litrato ng aking mga magulang. Habang nag-iimpake ako, umupo ako sa gilid ng aming kama. Ang kama kung saan ako natulog ng buong tiwala. Katabi ng isang sinungaling, sa loob ng sino-sino ang nakakaalam kung gaano katagal. Kinuha ko ang aking cellphone. Ang aking mga daliri ay nakakagulat na matatag. Nagkatinginan sina Ricardo at Ana. Kinakabahan sila. Anong ginagawa mo sa cellphone mo ngayon? Tanong ni Ana. Matinis ang kanyang boses. Binuksan ko ang aking banking API. Ito ay isang biyaya sa totoo lang. Isang kurot ng karma. Na ako ang palaging nangangasiwa sa aming pananalapi. Ako ang arkitekto. Ang nagpaplano. Ang nagmamanage ng mga investment. At nagbabayad ng mga bills. Ang bahay ay nakapangalan sa akin. Binayaran ko ang down payment gamit ang isang maliit na mana mula sa aking lola. Karamihan sa aming mga ari-arian, ang mga kotse, ang brokerage account, ang emergency fund. Lahat ay nakaugnay sa aking mga account. Sa aking sahod. Nag-scroll ako sa listahan ng mga otorisadong user sa aking American Express Platinum Card. Nandoon ang pangalan niya. Ricardo Torres. Naalala ko kung gaano siya kasaya nang idinagdag ko siya. Kung paano niya ipinagyayabang ang mabigat na metallic card sa kanyang mga kaibigan sa golf club.
Sa isang simpleng pagtap, lumabas ang isang confirmation screen. Sigurado ka bang gusto mong alisin ang user na ito? Pinindot ko ang confirm. Nang walang pag-aalinlangan. Isang maliit na digital na pagputol. Sunod, ang insurance ng kotse. Ang polisiya para sa Audi na buong pagmamalaki niyang minamaneho. Ang kotse na inakala niyang kanya ay nakapangalan sa akin. Bilang bahagi ng aking multi-vehicle discount plan. Nakita ko ang numero sa aking contacts. At tinawagan ko. Inilagay ko ang cellphone sa loudspeaker. Ang masaya, paulit-ulit na holding music, isang generic na soft jazz tune, ang pumuno sa tensyonado na katahimikan ng silid. Nakatitig si Ricardo sa cellphone sa aking kandungan. Maputla ang mukha. At nakanganga. Salamat sa pagtawag, Samfrey, sabi ng boses. Si Rosa ito. Paano ko po kayo matutulungan? Kumusta, Rosa, sabi ko. Ang boses ko ay matatag at kalmado. Ang boses ng isang estranghero. Gusto ko po sanang magpabago ng aking polisiya. Ibinigay ko ang mga detalye. Ang Audi at ang pangunahing driver na aalisin. Ricardo Torres. Maria, hindi mo magagawa yan, bulong ni Ricardo. Sa wakas, tumakbo siya papalapit. Kailangan ko ang kotse na yan para sa trabaho. Para sa aking mga kliyente. Binibini, ang pagbabago ay magiging epektibo kaagad, sabi ng ahente sa kabilang linya. Walang kamalay-malay sa sitwasyon. Ang sasakyan at ang driver ay naalis na. Mayroon pa po ba akong maitutulong sa inyo ngayong araw? Wala na po, salamat, Rosa. Malaking tulong po kayo. Sabi ko at ibinaba ko ang tawag. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwala at walang magawa na galit. Kinansela mo ang aking insurance. Hindi ako sumagot. Bumalik lang ako sa aking cellphone. Binuksan ang app ng aming mobile carrier. At sa ilang pagtapa, sinimulan ko ang proseso ng pag-alis ng kanyang linya mula sa aking family plan. Ang kanyang cellphone ay mawawalan ng koneksyon sa susunod na billing cycle. Isa-isa. Pinuputol ko ang mga lubid na nagtatalis sa kanya sa aking buhay. At mas mahalaga, sa aking pananalapi. Binago ko ang password ng aming Amazon Prime account. Binago ko ang password ng Netflix. Nag-login ako sa smart home app at inalis ang kanyang access sa security system. Maliliit na digital na pagpapaalis. At sa bawat pagtap, naramdaman kong bumabalik ang isang bahagi ng aking kapangyarihan. Ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay isang nakakatakot na pinaghalong kaba at puno ng masasakit na nasalitang pagkapuot. Si Ana, natahimik na nanonood na may sulyap ng mayabang na pagiging superior. Ngayon ay tila talagang natatakot. Ang pundasyon ng komportable, subsidiya na buhay na sinubukan niyang ipasok ang sarili ay ginigiba sa harap ng kanyang mga mata. Ito ay baliw, bulong ni Ricardo. Hinaplos niya ang kanyang pagnipis na buhok. Itinatapon mo ang 25 taon ng kasal dahil sa ilang text messages. Ilang text messages? Ang boses ko ay mapanganib na mababa. Isang ungol na nagmula sa kailaliman ng aking wasak na kaluluwa. Ito ang unang pagkakataon na direktang kinausap ko siya sa napakatagal na panahon. Ang malamig na diamante ng resolusyon sa loob ko ay umiinit. Nagiging puti at puro na galit. Ibigay mo sa akin ang iyong cellphone. Ano? Hindi, sabi niya. Pinoprotektahan niya ito sa kanyang dibdib. Parang bata na mailaruan. Ricardo, sabi ko. Ang boses ko ay walang puwang para sa argumento o negosasyon. May bibigay mo ba sa akin ngayon o ituturing ko itong isang ganap at kumpletong pag-amin? At hihilingin ng aking abogado sa proseso ng diborsyo. At maniwala ka sa akin, mas masama ang kalalabasan para sa iyo. Kaya, ikaw ang pumili. Alam kong ang paggamit ng mga salitang iyon ay kukuha ng kanyang atensyon. At ginawa nga.
Nag-atubili siya. Nakakuyom ang panga sa galit. At pagkatapos ay halos inihagis niya ang cellphone sa akin. Malumanay itong lumapag sa kumot. Kinuha ko ito. In-unlock ko. Ang code ay 1125. Ang kaarawan ng aming unang aso. Isang bobo na golden retriever na pinangalan ng Luna. Na namatay 10 taon na ang nakalipas. Hindi man lang niya inabala na baguhin ito. Ang pagiging pribado ng kaalamang iyon. Ang lihim na numero. Ngayon ay pakiramdam ay parang isang paglabag. Binuksan ko ang kanyang mga mensahe kay Ana. Hindi lang iilang text. Ito ay isang nobela. Isang epiko ng panlilinlang. Nagsimula ito buwan na ang nakalipas. Nag-scroll ako. At nag-scroll. Ang puso ko ay nagiging isang bloke ng yelo sa aking dibdib. Ang dami ng kanilang komunikasyon ay nakakagulat. Mga mensaheng pambungad sa umaga. Pambuong gabi. Pagpapalitan ng mga biro sa araw ng trabaho. At pagkatapos ang mga litrato. Mga litrato ng aking kapatid na si Ana na nakasuot ng masiselang damit na hindi ko pa nakita. Nagpo-post ng mapang-akit sa isang hotel room. Mga litrato na nagpakulo ng aking sikmasasakit na salita. Mayroon ding mga inside jokes. Malupit na bansag para sa akin. Mga masasamang komento tungkol sa aking trabaho. Aking mga kaibigan. Aking katawan. Bumuo sila ng isang buong lihim na mundo. At ang pundasyon ng mundong iyon ay ang kanilang pinagsamang paghamak sa akin. Pagkatapos ay nakita ko iyon. Ang thread mula sa nakaraang buwan. Sinabi sa akin ni Ricardo na pupunta siya sa isang business trip. Isang sales conference sa Palawan. Tinulungan ko siyang mag-impake. Hinatid ko siya sa airport ng alas 5 ng umaga. Nag-text ako sa kanya gabi-gabi. Sinasabi na nami-miss ko siya. Lahat ay kasinungalingan. Ang mga mensahe ay naglantad nito. Sa nakakasuka at hindi magagandang detalye. Ito ay isang romantikong gitaway kasama si Ana. Lumipad siya para makipagkita sa kanya. Tumira sila sa isang marangyang 5-star resort sa tabing dagat. At ang pinakamasakit sa lahat, ang huling suntok na nagwasak sa aking kaluluwa. Nakita ko ang email confirmation na ipinasa niya kay Ana. Ang may huling bill binayaran ito gamit ang aking American Express card. Ang card nakakanselahin ko lang. Ang biyahe ay nagkakahalaga ng higit sa 400,000 piso. Ang aking mga kamay ay nanginginig ngayon. Hindi dahil sa kahinaan, kundi sa purong walang halong galit. Tumingin ako mula sa screen. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanilang mga mata. Pareho silang umiwas ng tingin. Hindi makatingin sa akin. Nagpasya akong basahin ang isa sa mga mensahe. Ang boses ko ay bumubuhos ng lason. Ana, may hinala ba siya? Nag-aalala ka bang suriin niya ang bank statement? Huminto ako. Hayaan ang mga salita na manatili sa hangin. Parang nakalalason na uso. Ricardo, wala siyang ideya. Masyado siyang abala sa pagpapatakbo ng kanyang maliit na imperyo para mapansin ako. Bukod pa rito, iniisip niya na malapit na akong mapromote kaya hindi niya ko questionin ang anumang gastusin. Mahuhulaan siya. Aking maliit na imperyo. Ang negosyo na binuo ko mula sa wala. Sa mga gabing walang tulog. At mga weekend na isinakripisyo sa altar ng kanyang tagumpay. Ang negosyong nagbabayad para sa bahay na ito. Para sa kanyang Audi. Para sa kanyang golf club membership. Para sa kanilang lihim na bakasyon. Ang galit ay napakatindi. Pakiramdam ko ay maaari akong masunog. Ginastos mo ang pera ko, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa pagsisikap na panatilihin itong matatag. Para ipagbakasyon ang kapatid ko. Habang niloloko mo ako sa harap ko. Tungkol sa isang promotion na hindi naman totoo. Nagkaroon ng pagkahiya si Ricardo.
Sa isang mabilis na segundo, si Ana, gayunpaman, ay nagkrus lang ng braso. Nakataas ang kanyang baba. Nararapat lang sa kanya ang magsaya, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumubuhos ng lason. Naging abala ka sa trabaho mo sa loob ng maraming taon. Halos hindi mo na siya binibigyan ng pansin. Ano ang inaasahan mo? Iyon na iyon. Ang huling hindi mapapatawad na pagtataksil. Hindi lang ang affair. Hindi lang ang pagnanakaw. Kundi ang pagbibigay katwiran. Ang pagbintang. Sa kanilang baluktot at makasariling isip, ito ay kung paano, kasalanan ko. Ang huling bakas ng pag-ibig. Ng kasaysayan. Ng koneksyon ng pamilya na mayroon ako para sa kanila. Ay nawala sa sandaling iyon. Napalitan ng wala kundi isang malawak at walang laman na pagkamuhi. Naramdaman ko ang isang kakaiba. Nakakakilabot na kalinawan. Ang landas na tatahakin. Na dating isang magulong-gulo ng sakit at pagkalito. Ilang sandali lang noon. Ngayon ay nagniningning. Sa matigas, maliwanag na apoy ng aking galit. Wala nang dapat iligtas dito. At wala nang sasabihin sa dalawang taong ito na labis na makasarili. Isinara ko ang cellphone niya. At inihagis sa kama. Pagkatapos ay kinuha ko muli ang aking sariling cellphone. Sa huling pagkakataon sa bahay na ito, ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw sa screen. Ang aking mga galaw ay mahusay at tumpak. At ngayon, ano, tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay pagod. Na parang nakikipag-usap sa isang mabangis na hayop. Na hindi siya sigurado kung aatake. Sino ang tatawagan mo ngayon? Hindi ako sumagot. Tinawagan ko ang aking matalik na kaibigan, si Lourdes. Magkaibigan kami simula pa noong kolehiyo. Kami ay naging sandalan ng isa't isa sa lahat. Sinagot niya sa pangalawang ring. Hoy, Maria, anong problema? Ang kanyang boses ay masaya. At pamilyar. Isang lifeline mula sa matino na mundo. Lourdes, sabi ko. At ang boses ko ay tuluyang nabasag. Sa isang segundo lang. Isang lamat lang sa malamig na pader. Pwede ba akong manatili sa iyo ng ilang araw? Kailangan kong umalis dito. Nawala ang kagalakan sa kanyang boses. Napalitan ng agarang, matinding pag-aalala. Diyos ko, siyempre. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Nasaan ka? Nasa bahay ako, sabi ko. Direktang tiningnan si Ricardo habang lumalabas ang mga salita sa aking bibig. Niloloko ako ni Ricardo kasama si Ana. Nagkaroon ng nakatitig, natatakot na katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang serya ng mga masasakit na salita. Na halos nagpangiti sa akin. Ang ganap na walang galang na iyan. Ang traidor na iyan. Siyempre, pwede kang manatili. Huwag ka nang magtanong. Pupuntahan kita ngayon. Hindi, mabilis kong sabi. Huwag kang pumunta dito. Ayokong makita ka sa bahay na ito kasama sila. Aalis ako ngayon. Magta-taxi ako. Sige, sige, mahal ko. Laging handa ang guest room para sa iyo. Alam mo iyan. Bukas ang pinto. Mag-ingat ka. At Maria, tawagan mo ako sa oras na makasakay ka sa kotse. Gagawin ko. Salamat, bulong ko at ibinaba ko ang tawag. Sunod, binuksan ko ang Grab app. Inilagay ko ang address ni Lourdes. Ipinakita ng mapa ang icon ng kotse na ilang block lang ang layo. 5 minuto. Ang realidad ng sitwasyon. Ang katapusan nito. Sa wakas ay tila bumagsak sa kanila. Ito ay hindi isang pansamantalang dramatikong galaw. Hindi ito isang tantrum. Ako ay talagang tunay na umaalis. Teka, hindi ka lang pwedeng umalis, sigaw ni Ana. Ang kanyang paghamon ay nagkawasak. Naging isang kaawa-awa at bata na pag-iyak. Ito ang bahay mo.
Tama, sabi ko. Ang boses ko ay malamig muli. Bahay ko ito. Kaya ako ang pwedeng umalis dito. Kayong dalawa, pwede kayong manatili dito. Sa ngayon, kumilos si Ricardo upang harangan ang pintuan. Ipinako ang kanyang mga paa. Parang isang sentinela. Maria, mangyaring, umupo tayo at pag-usapan ito bilang mga matatanda. Pwede nating ayusin ito. Alam kong pwede tayo. Pwede tayong magpatingin sa therapist. Therapy? Tumawa ako. Isang mapait, walang katatawan ng tunog. Na mas parang tahol. Iniisip mo ba na ang isang 60 minutong session sa isang therapist ay makakaayos nito? Iniisip mo ba na pwede nating pag-usapan ang sarili natin palabas dito? Wala nang aayusin. Ang isang kasal, isang relasyon, ay mga estrukturang maaaring ayusin. Pero ito ay isang sirang relasyon. At umaalis ako. Nag-vibrate ang cellphone ko. Nandoon na ang aking Grab. Kinuha ko ang mga hawakan ng 2 mabibigat na balat na maleta. Puno ang mga ito ng mga piling piraso ng buhay na akala ko ay mayroon ako. Isang buhay na ngayon ay walang silbi na bigat. Nagsimula akong igulong ang mga ito patungo sa pintuan ng silid-tulugan. Silang 2 ay sumugod. Sinusubukang pigilan ako. Hinawakan ni Ana ang isa sa mga maleta. Nagpipilit sa zipper. Hindi ka aalis? Kailangan nating mag-usap. Inilagay ni Ricardo ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat. Nakakagulat na malakas ang kanyang hawak. Maria, mangyaring, huwag mong gawin ito. Isipin mo kung ano ang itinatapon mo. Huminto ako. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat. Ang mga kamay ng isang estranghero. Pagkatapos ay tumingala ako sa kanyang mukha. Isang mukha na hindi ko nakilala. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking kapatid. Na desperadong sinusubukang i-unpack ang aking mga sapatos. Na parang sa anumang paraan ay magpapanatili iyon sa akin doon. Naramdaman ko ang isang alon ng pagkasuklam. Napakalalim. Na halos nasuka ako. Tinanggal ko ang kanyang mga kamay mula sa akin. Nang may lakas na ikinagulat ko rin. Tiningnan ko silang 2. Ang 2 taong ito na dating kambal na haligi ng aking universo. Ngayon ay mga estranghero lang. Mga kaawa-awa. Makasarili. Nakatayo sa gitna ng mga guho na kanilang nilikha. Tinanong mo ako kung ano ang gagawin ko, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Malinaw. At pangwakas. Mabubuhay ako nang wala kayong 2. At sa ganoon, iginulong ko ang aking mga maleta. Dumaan sa kanila. Bumaba sa malaking hagdanan. At lumabas sa mabigat na oak front door ng aking bahay. Sa huling pagkakataon, hindi na ako lumingon. Ang sariwang hangin ng gabi ay sumalpok sa aking mukha. Parang sampal. Na nagpabalik sa akin sa aking sariling katawan. Ang Grab. Isang malinis, itim na sedan. Naghihintay sa bangketa. Ang makina nito ay tahimik na umuugong. Ang driver. Isang mabait ang mukha na lalaki. Na may mga guhit ng tawa. At isang banayad na ngiti. Agad na lumabas nang makita ako. Nahihirapan sa mabibigat na maleta. Hayaan niyo po ako, binibini. Ako na po ang bahala, sabi niya. Sa isang malumanay na boses. Dalubhasa niyang binuhat ang mga maleta. At inilagay sa trunk. Nakita niya siguro ang ekspresyon sa aking mukha. Ang mga bakas ng luha sa aking pisngi. Ang panginginig ng aking mga kamay. Dahil hindi siya nagtanong. Nagbigay lang siya ng isang simple. Nag-uunawa ang tango. Sa sandaling pumasok ako sa likurang upuan. At sumara ang pinto. Ang adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat sa huling oras ay nawala.
na parang may pinindot na switch. Nag-iwan ito ng isang guwang. Malalim na butas. Na halos mas masahol pa kaysa sa galit. Ang kotse ay umalis sa bangketa. At nakita ko ang aking magandang bahay. Ang may perpektong damuhan. At ang mga nakakaaliw na gaslights. Na aking inilagay noong nakaraang taon. Umatras sa dilim. Aking bahay. Aking santuwaryo. At nasa loob pa rin sila. Ang pag-iisip ay parang pisikal na paglapastangan. Pagkatapos ang cellphone ko. Nahawak ko pa rin. Namumuti ang aking mga buko. Nagsimula itong sumabog. Una ay si Ricardo. Ang screen ay umilaw. Sa kanyang pangalan at litrato. Isang litrato namin sa Tagaytay. Nakangiti. Isang buong buhay na ang nakalipas. Tinitigan ko iyon. Pagkatapos ay pinindot ko ang pulang buton upang tanggihan ang tawag. Sa isang pinakamagaling na pagpindot ng aking hinlalaki. Isang segundo pagkatapos, isang text message ang lumabas. Maria, sagutin mo ang cellphone. Ito ay baliw. Nagiging bata ka. Binaliwala ko iyon. Pagkatapos si Ana. Ang kanyang pangalan ay lumabas. At isang bagong alon ng pagkasuka. At pagtataksil ang dumaloy sa akin. Tinanggihan ko ang tawag niya. Isang serye rin ng mga text message ang sumunod. Isa-isa. Isang mabilis na pag-atake. Hindi mo ito magagawa sa amin. Abandonado mo ang iyong pamilya. Sinisira mo ang lahat sa iyong pagiging makasarili. Ako ang sumisira sa lahat. Ang purong. Nakakagulat na kayabangan ng lahat ng ito ay halos kahanga-hanga. Patuloy na umuugong ang cellphone. Nag-vibrate sa aking hita. Isang walang humpay na elektronikong tali. Sa 2 taong ngayon ay pinakamamali ko. Higit sa sinuman sa mundo. Pakiramdam ko ay sinusubukan nila akong hilahin pabalik. Idrag ako pabalik sa toxicity. At mga kasinungalingan. Sa pamamagitan ng maliit na kumikinang na device na iyon. Tumawag muli si Ricardo. Sa pagkakataong ito, lumabas ang isang voicemail notification. Pagkatapos si Ana. Pagkatapos si Ricardo muli. Pinanood ko ang screen na umilaw sa kanilang mga pangalan. Kumikislap sa madilim na kotse. Parang mga babala. Sa 2 matinding pagtap, nakita ko ang kanilang mga contacts. At binablock ko sila. Tumigil ang pag-ugong. Ang katahimikan sa kotse ay biglang nakakabingi. Napaunting tunog lang ng gulong sa aspalto. At sa katahimikang iyon. Habang lumalabo ang pamilyar na mga ilaw ng kalsada ng aking kapitbahayan sa bintana. Sa wakas, tumama sa akin. Ang tectonic. Nakakawasak na bigat ng lahat ng ito. 25 taon ng kasal. 50 taon ng kapatiran. Nawala. Naging singaw sa isang gabi ng malupit na tawa at nakamamanghang pagtataksil. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa malabong mga ilaw ng bahay ng ibang tao. Ang normal na buhay ng ibang tao. At napagtanto ko. Natahimik na luha ang dumadaloy muli sa aking mukha. Ang alat nito ay nagpapapaso sa aking balat. Hindi ako humihikbi. Ito ay isang uri ng tahimik. Desperadong pag-iyak. Para sa isang buhay na ngayon ay natapos na. Para sa isang kinabukasan na ninakaw mula sa akin, ang Grab driver ay tumingin sa akin sa rearview mirror. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ayos lang po ba kayo, binibini, tanong niya, sa mahina nitong boses. Hindi ko makita ang aking boses para sumagot. Kaya tumango lang ako. Isang maliit, kaawa-awang tango. Pagkatapos ay bumulong ako. Para sa aking sarili lang. Magiging ayos lang ako. Isang pangako sa sirang babaeng nakikita ko sa refleksyon ng bintana.
Sa katahimikan ng kotse na iyon, habang ang buong mundo ko ay nakaimpake sa isang maleta na hindi naman talaga akin, naramdaman kong ganap at lubos akong nag-iisa. Ang unang gabi sa bahay ni Lourdes ay isang ulap ng pagkabigla at pagkaubos. Sinalubong niya ako sa pintuan. Niyakap ako ng mahigpit. At hindi niya ako binitiwan sa loob ng isang buong minuto. Hindi niya ako pinilit para sa mga detalye. Hindi siya nagtanong ng 1,000 tanong. Ginabayan niya lang ako sa kanyang guest room. Isang maginhawa at ligtas na espasyo. At dinalhan niya ako ng isang tasa ng mainit na tsaa. At isang tableta. Hindi ko alam kung ano, marahil ay pampatulog. Naniniwala akong nakatulog ako. Pero ito ay isang magulong pagtulog. Puno ng bangungot. Binabagabag ng tunog ng kanilang tawa. Nagising ako kinabukasan, Sabado ng umaga. Pakiramdam ko ay nasagasaan ako ng kotse. Masakit ang bawat bahagi ng aking katawan. Ngunit ang malamig na core ng resolusyon sa loob ko ay naroon pa rin. Nagpatigas ito sa magdamag. Naging isang bagay na hindi masisira. Si Lourdes ay naging aking bato. Umupo siya sa tabi ko sa mesa ng kanyang kusina. Habang nakatitig ako sa isang tasa ng kape. At nang handa na ako, hindi siya nagbigay ng mga pabalat-balat na salita. Nagbigay siya ng isang plano. Sige, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Ano ang unang hakbang? Isang abogado, sabi ko. Ang aking sariling boses ay nagulat sa sarili ko sa katatagan nito. Hindi lang anumang abogado. Ang pinakamahusay. Pinakamagaling na abogado ng diborsyo sa syudad. Tumango si Lourdes. Nasa kanyang laptop na siya. Nagtatype. May kilala ako. Tinatawag siyang Pating. Hawak niya ang komplikadong diborsyo ng pinsan ko. Pagsapit ng 9:00 ng umaga ng Lunes, nakaupo ako sa malinis, sobrang lamig na opisina ni Atty. Santos. Isang lalaking may puting buhok. Matalas na asul na mga mata. At reputasyon bilang isang pating. Kailangan ko ng isang pating. Ang opisina ay nasa ika-40 palapag. May malawak na tanawin ng syudad na ako mismo ang tumulong upang itayo. Naramdaman ko ang isang maliit, madilim na kabalintunaan. Ikinuwento ko ang lahat. Inilatag ko ang lahat sa makintab na ibabaw ng kanyang mahogany desk. Ang 25 taon ng kasal. Ang katotohanan na ako ang pangunahing pinagkukunan ng kita. May dokumentasyon para patunayan iyon. Ang bahay na nakapangalan sa akin. Na binili gamit ang isang maliit na mana mula sa aking lola. Ipinaliwanag ko ang gusot sa pananalapi. Ang mga kotse. Ang mga account. Pagkatapos, ikinuwento ko sa kanya sina Ricardo at Ana. At ang mga pangyayari noong gabing iyon. Iningatan ko ang mga text message mula sa kanilang mga kaibigan. At ang mga hindi nakablock na numero. Pinakinggan ko siya sa mga voicemail na sinimulan nilang iwan. Isang kaawa-awa at magulong pinaghalong pagsisisi na kunwari lang. Mga galit na akusasyon. At desperadong pagsamo. Nakikinig si Atty. Santos ng matyaga. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Paminsan-minsan ay kumukuha ng tala sa isang dilaw na notepad. Hindi siya sumabat. Nang matapos ako, halos masakit na ang aking lalamunan. Tinanggal niya ang kanyang gintong frame na salamin. At dahan-dahan itong pinunasan gamit ang isang silk cloth. Bueno, Maria, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at nakakapanatag. Ito ay isang gulo. Isang nakakasira ng puso at kasuklam-suklam na gulo. Ngunit mula sa legal na pananaw, ito ay kapansin-pansin na malinis. Kinumpirma niya ang pinaghihinalaan ko na. Dahil ako ang tanging may-ari sa titulo ng bahay. Sina Ricardo at Ana ay, sa legal na termino, mga okupante ng walang pahintulot. Walang lise. Sila ay aking mga bisita.
At ang kanilang imbitasyon ay ganap na nabawi. Sisiguraduhin natin ang proseso ng diborsyo kaagad. Sa pagbanggit ng pangangalo niya na may espesyal na pinsala, paliwanag niya. Ang kanyang boses ay malinaw at propesyonal. Hihiling din tayo ng isang emergency order para i-freeze ang lahat ng magkasanib na ari-arian. Bagaman tila kakaunti lamang iyon. At pinakamahalaga, ipapadala natin sa kanila ang isang formal at legal na nagbubuklod na abiso ng pagpapaalis. Mayroon silang 30 araw upang lisanin ang iyong ari-arian. Kung tumanggi sila, ipapaalis natin sila. Gamit ang tulong ng korte. Ang mga salita ay naramdaman na sabay-sabay na nakakatakot at nagbibigay kapangyarihan. Pagpapaalis. Tulong ng korte. Ito ay totoo. Ito ang mekanismo ng aking kalayaan. Inihanda niya ang mga dokumento doon mismo. Ang kanyang legal assistant ay agad na kumilos. Ang formal na abiso ay ipinadala. Gamit ang isang court sheriff. Nang gabing iyon, binayaran ko ang dagdag na bayad. Para maihatid ka agad. Naalala ko ang eksena. Isang seryoso ang mukha na estranghero ang lumalabas sa pintuan ng aking magandang bahay. At inihahatid sa kanila ang malamig, malinaw na legal na mga dokumento. Hinihingi na umalis sila. Ang kanilang reaksyon ay agaran at nuklear. Ang aking cellphone. Na masaya na tahimik mula nang harangin ko sila. Nagsimulang mag-vibrate. Sa mga notifikasyon mula sa hindi kilalang mga numero. At mga bagong likhang email address. Nagsimula silang gumamit ng mga bagong taktika. Para iwasan ang aking mga block. Ang mga email ay isang baha ng galit at pagkabaliw. Mula kay Ricardo. Gumagamit ng isang bagong Gmail account. Isang abiso ng pagpapaalis. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa pamilyang ito. Pagkatapos ng lahat ng suporta na ibinigay ko sa iyong karera. Makakatanggap ka ng balita mula sa aking abogado. Hindi mo ako maaaring paalisin na ganoon lang. May karapatan ako. Mula kay Ana. Mula sa isang bagong account din, ikaw ay isang malamig, napakalupit na tao. Kapatid mo ako. May karapatan ako bilang residente. Hindi ako aalis kahit saan. Ito rin ang bahay ko. Agad kong ipinasa ang bawat isa sa mga mensaheng ito kay Atty. Santos. Sa simpleng tala. Para sa kanyang mga file. Agad siyang sumagot. Mahusay. Ang bawat mensahe ay isa pang pako sa kanilang kabaong. Patuloy na dokumentuhin ang lahat. Ang mga linya ng labanan ay naitakda na. Akala nila ay kaya nila akong takutin. Na kaya nila akong harasin. Sa pamamagitan ng walang laman na banta. Nakalimutan nila kung sino ang kanilang kinakaharap. Nakalimutan nila na ako ang nagtayo ng imperyo. Na kung saan sila ay komportabling naninirahan. At babalikan ko sila. Gamit ang buong kapangyarihan ng batas, doon nagtatapos ang bahaging ito ng aking kwento. Sa pagitan ng mga legal na dokumento at mga sumasabog na email. Akala nila ay matatakot nila ako. Ngunit sa bawat galit na mensahe, mas lalo kong naramdaman ang pagiging matatag. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay nag-iisa akong lumalaban. Ngunit sa tuwing naiisip ko na may mga nakikinig, mga taong marahil ay nakaramdam din ng katulad na lakas sa gitna ng pagsubok, nakakahanap ako ng kakaibang ginhawa. Kung kayo ay naririto pa rin, kasama ko sa paglalakbay na ito, isang simpleng tanda lamang ng inyong presensya ay malaking tulong sa akin. Patuloy ko itong ibabahagi dito sa Tahimik na Ganti. Ang video na ito ay isang kakang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman.
Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.